Magandang hapon mga parikoy. So, panibagong video na naman tayo ngayon. So, sa ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ba hanapin yung degree or gamitin yung degree niya sa keyboard tree offset sa actual site location. So, sa ngayon mga parikoy, importante kasi yung mga ganito para kung sakaling mag-offset kayo, hindi na kayo maghula-hula kung ano ba talaga ang degree ang gagamitin or pag nag-offset tayo. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang degree ko sa pag-offset ng keyboard tray pag sa actual site location tayo. So sa ngayon, bali ito pala yung natin, yung sample natin mga parikoy. Ito. So bali ito yung keyboard tray natin mga parikoy. Yan. So ito. Halimbawa mga parikoy, ito, ducting to. Ducting. Tapos meron din dito ducting. So bali kailangan natin na bali ito lang ang kailangan natin. Ito. Ibabaliin natin. Bali iwasan natin yung dalawang ducting na to. So, pag halimbawa, may given tayo na sukat na na 15 centimeters ang sukat niya mula rito. Diyan, 15 centimeters. Tapos yung travel niya, ay meron na tayo may given na tayo na 20 centimeters. So, sa ngayon, hindi pa natin alam kung anong degree ang gagamitin natin. Tapos kung anong bigat yung gagamitin natin dito. Ito mga parid ko, halimbawa, sample lang to. Base lang sa actual na sa site location. Bali pag sinukat natin dito, ay meron tayong 20 centimeters. Tapos yung distance niya, 15 centimeters. Tapos ngayon, hindi pa natin alam yung yung degree na gagamitin natin, kung anong degree na gagamitin natin. Pero meron na tayong travel na given, tapos distance. So sa ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano natin hanapin yung degree niya, saka yung bigat natin dito. So balik gagawin lang natin itong mga parikoy. Dito tayo titingin sa distance multiplier. Dito tayo mamimili. Halimbawa, ganito, 15 cm yung natin. Multiply lang natin dito sa distance multiplier. So ngayon, pakita ko muna sa inyo yung mga degree niya. Bali itong 10 degree niya, yung bigat natin ay 1.7. Tapos yung multiplier natin ay 5.780. Tapos yung 15 degrees natin, 2.6 yung bigat, 3.875 yung distance multiplier niya. Sa 20 degrees naman, 3.5 yung bigat, 2.923 yung multiplier. 25 degrees, 4.4 yung bigat, 2.369 yung multiplier. Sa 30 degrees, 5.3, tapos 2 yung yung multiplier. Dito naman sa 35 ay 1.745 multiplier. So dito naman mga pare ko sa 40 degrees, meron tayong 7.3 na bigat, tapos 1.557 yung distance multiplier. Dito naman sa 45 degrees niya, 8.3 yung bigat natin, 1.414 yung multiplier natin. Dito sa 50 degrees, 9.3 yung bigat, 1.305 yung multiplier. So bali ito yung mga pare ko, yung mga formula niya. Bali naka-shortcut na rin to. Sinurkat ko na rin siya. So sa ngayon, hahanapin na natin dito yung tamang travel niya. Tapos yung bigat na gagamitin natin dito. Tapos yung degree niya, kung anong bang degree na gagamitin natin dito. So sa ngayon, ang gagawin lang natin mga parikoy, multiply lang natin yung halimbawa 15 cm, 15 cm, multiply lang natin mamimili tayo dito sa distance multiplier niya. So halimbawa mga parikoy, umpisa tayo dito sa 40 degrees. Dito tayo mag-umpisa. So bali 15 times lang natin sa distance multiplier niya ay 1.557. So lumabas yung mga parikoy nasa 23.3. So medyo hindi pa tayo pasok dito sa 20 centimeters na nasukat natin na given na travel niya. So bali ang gawin natin mga parikoy, hanap naman tayo ng dito naman tayo sa 45 degrees. Subukan natin kung malapit na rito sa sa 20 centimeters. Ito mga parikoy, kahit hindi mag 0-0 yung sukat natin dito, halimbawa lumagpas tayo ng mga 1 cm, 2 cm, okay lang yan kasi
hindi man talaga natin makuha 0, 0 yan kasi ano yan, nasa actual site location tayo eh. Kumbaga ito na yung given na sukat niya na 20 centimeters. So sa ngayon, subukan naman natin sa 45 degrees. 15 times 1.414. So bali yung lumabas sa pare ko eh. Nasa 21.21. So pwede na gamitin natin to. Itong formula na na 45 degrees. Ito pwede natin gamitin itong kasi yung niya, yung travel niya nasa 21.21. So medyo malapit na tayo rito sa Kumbaga pasok na tayo rito eh. Lumagpas lang tayo ng mga 1 centimeters. Pero try ulit natin sa isang formula pa dito sa 50 degrees. Try natin to kung alin dito medyo malapit yung kung malapit dito sa 20 centimeters. So i-try ulit natin sa sa 15 times 1.305. So ito mga pare ko, medyo to. Nasa 19.575. So bali na rito, nasa 19.6. Kasi nasa nasa 75. So pwede natin round up to ng 19.6. So pwede natin gamitin to mga pare ko, nasa 50 degrees ang gagamitin natin. Ito. Pwede natin gamitin to 50 degrees. So bali lumabas sa 50 degrees. So, bali ang travel niya ay sa 19.6. Yan. 19.6. So, mga 0.4 na lang. Naging na siya, mga 20 centimeters na. So, sa ngayon, hanapin natin ang bikat niya. Sa 50 degrees mga parikoy, ito 50 degrees, 9.3 ang bikat. So, sa ngayon, bali dito, 9.3 ang bikat natin. Yan. Kabila niya, 9.3. So, ang gagamitin natin itong mga pare ko ay 50 degrees na. Bali ito ang gagamitin natin. 50 degrees. Tapos ang bikat niya ay 9.3. 9.3 ang bikat. Tapos yung travel natin, ito na, yung 19.6. So, ito na magiging travel natin mga parikoy. 19.6. Balik 50 degrees ang gagamitin natin kasi nasa 0.4 na lang, mag-20 na eh. So, ngayon, subukan natin sa actual para makita natin kung tumama itong yung formula niya na 50 degrees. Kung maiwasan natin itong dalawang ducting na to. Ito, yung ducting niya. Ito kasi iwasan natin eh. So, sa ngayon, meron akong nakahanda na dito na kakatingin lang natin. So, bali ito na mga parikoy, nasukatan ko na rin siya. So, yung given pala natin mga parikoy na sample pala ng cable tray natin ay 10 by 10 centimeters. Ito. Yan pala ang given natin na sample ng natin ng cable tray. So, bali ito na gagamitin natin mga parikoy. Ito na gagamitin natin. Tapos ito yung bikat natin. Yan. So, ito na gagamitin natin mga parikoy. Yung 50 degrees. Dito sa 45 degrees, pwede na natin gamitin to kasi kung nagwagpas lang din ng mga 1 cm, pwede rin gamitin to eh. Nasa sa inyo lang kung itong dalawa na to pipilihan nyo. Itong 45 saka 50 degrees. So, sa ngayon, gagamitin natin ay 50 degrees. So, subukan natin katingin to para makita natin kung sumakto tayo dito sa sa iiwasan natin yung mga ducting. So, bali itong kakatingin natin mga pare ko 9.3 yung bikat niya. 9.3 sa 50 degrees. Ito. 50 degrees natin ay 9.3 yung bikat. Tapos yung travel natin mga pare ko, yung dito yun Yan magsimulang natin yan, yung travel natin dito. Saka dito sa kabila, sa kanto na to. Yan magiging travel natin.
So, subukan natin katingin to kung sumakto sa ano niya, sa formula niya. Masito pa natin parang yung galaw. So, ito na pare ko, nakating natin to. Subukan natin kung sakto yung ano, kung maiwasan mo natin yung ano, yung ducting niya. Ito sa formula na to. Kailangan natin pag-tape. So, sukat natin. So, yung mga parekoy, saktong-sakto yung ano niya, yung formula natin ano na 50 degrees, tapos 9.3 yung bigat, 1.305 yung distance multiplier natin. So, so sa ngayon, ito, iwasan yung ducting niya, yung dalawa na to. So, bali pasok yung ano niya, yung formula na to. So, ito sa actual site location, pag ganito mga parekoy. Yan. Bali, susukatin nyo lang dito diba, pag sa actual kayo, may ducting dito, dyan. Sukatin nyo lang dito yung ano niya, mula rito, kung ilan yung centimeters yung sukat niya, tapos yung distance niya. Tapos sa ngayon, dito na kayo maghanap ng sa degree niya, dito niya hanapin sa distance multiplier. Multiply nyo lang dito sa distance para makuha natin kung anong degree ang gagamitin. Para hindi na kayo maghula-hula kung ano bang dapat ang gagamitin pag nag-offset tayo sa actual site location. Kaya mga parekoy, saktong-sakto. So, halimbawa mga parekoy, kung sakaling mag-offset kayo ng lagpas pa sa 10 centimeters, ito sample kasi natin, 10 centimeters na lapad, multiply mo lang dito dito naman sa bigat natin. Dito na kayo mamimili ng ano. Halimbawa, ito ng 9.3, yung 50 centimeters, magpas pa tayo dito ng 10, 20, 30, 40. Multiply nyo dito sa bigat natin. Bali itong decimal point, dililipat lang natin sa unahan. Magiging siya, 0.93. Yan. Yan, pag multiply natin sa lapad ng cable tray, mapa-vertical man siya o mapa-horizontal, itong multiplier natin yung bigat. Yung total yan yung total bigat dito ng cable tray. So, dito naman mga pare ko, magpas pa yung natin dito, yung distance natin, multiply lang natin sa distance multiplier natin na 1.305. Magpas pa tayo dito ng 20, 30, 40, multiply lang natin dito. Yung total niyan, yan na yung travel natin. Yan ang magiging travel. Ito nakapit sa ito mga pare ko, wala din na natin pwede, i-round off. Kumbaga, 1.305 na yung multiplier natin. Multiply lang natin sa distance. Kung sumubra man ito, 10, 20, 30, multiply yung lang dito sa multiplier. Tapos yung result niya, yan na yung travel niya. So, gano'n lang mga pare ko, yung kapaghanap ng degree sa offset, sa actual site location. So, yun lang mga pare ko. Salamat sa panonood.